Yung salita ng Diyos. God is good. And all the time. Handaan niyo lang Bible niyo kasi may mga ipapabasa po. So dapat pakinggan natin kung ano yung ipapabasa. Ang mensahe sa ating Panginoon sa umaga ito ay pinamagatan natin itong the proud will be humble and the humble will be exalted. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. The proud will be humble and the humble will be exalted. At inuhin natin yan sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 18, verse 9 to 14. Narinig niyo yung Ebanghelyo, no? Ang Ebanghelyo ay tumutukoy yan sa talinhagan ng Panginoon na gusto lamang na ipakita sa ating lahat na huwag tayong mayabang. No? Dalawa yung nagdasal dyan. Marunong na po kayo magdasal lahat. Marunong na kayo magdasal. Lahat nakakapagdasal na. So yung dasal ng dalawa, pakinggan nyo yung dasal. Ang sabi ng isa, diba nagdasal yung para sa iyo, tignan nyo yung Bible. Kung hindi ko para sa iyo, doon sa verse 11. Mundig siya at pabulong na nanalangin. Ganito yung pagdarasal niya. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo. Nagpasalamat siya. Kaya lang ganito ang karugtog. Pagkat hindi ako katulad ng iba. Diba? Mga magnanakaw, mga manggaraya, mga nakakalinjang, o kaya katulad ng publikanong ito. Sabi pa niya, makalawa ako nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay din ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Sa 13, samantalang ang publikano na nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadalutan ng kanyang dibdib. Ano ang ibig sabihin ng dinadalutan? Kinakabahan. Ha? Kinakabahan. Dinadalutan. Dinabayo. Kaya na sinasabi, no? Hindi makatingin sa langit, tapos dinadalukan pa niya ang kanyang dibdib. At sinabi niya sa kanyang sarili, O Diyos, mahabag po kayo sa akin bilang marisyan, sapagkat ako'y makasalanan. Narinig niyo po yun? Sabi niya, Panginoon, ako po'y marisyan ng kampo. Mahabag po kayo sa akin. Ako'y makasalanan. At sabi sa verse 14, sabi ng Panginoon, ang lalaking ito'y umuwing pinalulugdan ng Diyos. Siguro maganda yun, yung palugdan talaga tayo ng Diyos. Ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itatakas. Ito yung ating pag-aaralan ngayon. No? Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itatakas. Ang sentro ng paksa ng Ebanghelyo ngayon ay ang paghahambing. So, yun po paghahambing. Sa pagitan ng pagmamataas at ang pagpapakababa sa paningin ng Diyos. Kung saan ang pagpapakababa ay nagbubunga ng pagpapawalang sala. Pinapakita nito, ang tunay na pagkamatuwid ay hindi nakikita sa panlabas na gawa, kundi sa puso at pagkilala sa sariling pagkakasala sa harapan ng Diyos. Sa verse 30, nakita natin na dapat ang maniningin ng buwis o yung publikano na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin
man lamang ang kanyang mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib at nagsasabi, O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Kaya niya dinadagukan kasi hindi na siya makapagsalita. Samantalang ang isa salita ng salita, ganun talaga yung mayabang eh. Salita ng salita. Yung mayabang ko salita ng salita. Samantalang yung hindi siya makapagsalita. Sinisisi niya yung kanyang sarili na wala na nga siya masabi. Siguro, nagkasala siya, pinatawad ng Diyos, nagkasala, pinatawad, nagkasala uli, pinatawad. Kaya, yung kanyang paraan ng pagdarasal ay halos wala na siyang mabanggit, kundi sinisisi niya ng maraming beses sa kanyang sarili. At bulong niya sinabi, ako po'y makasalanan, maawa po kayo sa akin. At ang sabi nga doon ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, siya ay pinalugdan ng Diyos kaysa sa taong mayabang. No? Nanaog ang tao ito sa kanyang bahay na inaaring ganap isa sa isa sapagkat ang bawat nagmamataas sa ibababa at ako at ang nagpapakababa naman ay itataas. Ipaliwanag natin ito. Una, yung Pariseyo. Ang Pariseyo nagpakita ng pagmamataas sa kanyang panalangin. Nagpasalamat sa Diyos na hindi siya katulad ng iba. At ipinagmalaki pa ang kanyang mga nagawa. Ipinapakita dito na ang panganib, mga kapatid, ng pagiging kampante sa sariling kabutihan at nanghuhusga naman sa iba. Narinig niyo yun? Ang ganda ng dasal ng Pariseyo. Una, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo. Ang kanyang ipinagpapasalamat, hindi daw siya katulad ng magnanakaw, hindi daw siya katulad ng mga suwain. At yung nakangalo niya, hindi siya katulad yun. At inuroy na kayo isa. Yung katabi niya na nalangin din. Lalo na, itong kasama kong to, di ako katulad niya. So yung kalagayan ng Pariseyo, makikita ninyo, talagang mapagmataas. Amen? Yun siya. Samantalang, ang publikano naman, maninigin ng buwis, lumapit sa Diyos kung may pagpapakumbaba, kinikilala niya yung kanyang pagiging makasalanan at humihingi ng awa. Yun ang mahalaga. Yung kasalanan natin, kinilala natin kasalanan niyo. Ito yung ipakita na ang tunay na pagsisisi, sabihin nyo nga, pagsisisi. Magkadikit ang ipin nyo. Magkadikit ang ipin. Ito, pagsisisi. Ang binibigay ng diin ng pagsisisi at pagpapakumbaba, ang pagpapakumbaba ay daan tungo sa kapakawalan at pagpapawalang sala. Kung tayo pala'y mababa, napapawalang sala. Ano yung aral nito? Ang aral ng talata ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen? Ang mga nagmamataas ay ibababa, ngunit ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang pahayag ng ang nagpapataas ay ibababa, ngunit ang mga nagpapakumbaba ay itataas, ay nangangahulugan ito ng una, pride. Sabihin niyo po, pride. Ano yung pride? Yung pagiging mapagmataas. Sino daw ang mapagmataas? Siya daw yung ibababa. So dapat huwag tayong magmataas. Ibig sabihin, tayong lahat pantay. Huwag kang tataas sa kasama mo. Huwag kang tataas kahit kanino, dapat pantay. Dahil pag tumaas ka, ibababa. Ang mga taong mayabang, mapagmataas, nag-iisip na sila ay nakahihigit sa iba, ay haharap sa kahihiyan. Pagbagsak o pagkawala ng kanilang posisyon, ang kanilang pagmamataas ay magiging sanhi ng kanilang pagbagsak.
Ang pagiging mapagmataas daw ng isang tao, hindi malayong dumating yan sa kahihiyan. At matatanggal pa ang kanyang posisyon na pinalalagyan. Kapag mapagmataas. Sabi sa Proverbs chapter 16, pakibasa. Proverbs chapter 16, verse 18. As ang isip mo, ibabagsak ka ng Panginoon. O Ikaan chapter 11, verse 2. Pakibasa. O Ikaan 11, verse 2. Masahin, kapag dumating ang pagmamataas, sumusunod ang kahihiyan. Ngunit sa pagpapakumbaba ay may karunungan. Pakinggan niyo po rito ha. Kawikaan 11 verse 2. Kapag dumating ang pagmamataas, sumusunod ang kahihiyan. Ngunit sa pagpapakumbaba ay may karunungan. Sino yung marunong? Yung mababa. Kaya tingnan ninyo, sino yung maingay? Walang dunong. Sino yung tahimik? May dunong. Inihahambing niya sa dagat. Sa gawing kababa, sa mababang lugar, di ba malakas yung alon, maingay dahil sa lupa, no? Sa mababaw. Kaya maingay ang alon doon sa tabi kasi mababaw. Sa malalim naman na dagat, wala kang maririnig kasi malalim. Ang taong malalim, walang ingay. Yung taong mababaw, maingay. Yun. Ang totoo yun. Ang mapagmataas sa isang, sa Kawikaan naman, chapter 29, verse 23. Kawikaan, chapter 29, verse 23. Iba naman. Mga palalo ay pasusukuin. Yung mayabang daw, susuko sila. Ibabagsak ang mga maharlika. Si Yahweh lamang ang dadakilaing pagdating ng araw na yaon. Sa araw na yaon, wawakasan ni Yahweh ang kapalaluan ng lahat at ibabagsak ang mga kapangyarihan. Bakit ibabagsak ng Diyos yung mga kapangyarihan? Kasi wala kasing dapat ilalalim na kapangyarihan ko siya. Yung mga mayabang, akala mo kung sino, darating daw ang panahon na sila'y pababagsakin. Santiago, chapter 4, verse 6. Ngunit binibigyan niya tayo ng higit na biyaya. Ang biyaya po ay galing sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi, tumututol ang Diyos sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kung i-analyze po natin, halimbawa marami kang bahay, marami kang negosyo, marami kang ari-arian, sabihin mo sa Diyos na hindi ito sapat para ako'y ligtas. Hindi ito sapat para ako'y magmalaki. Kahit mayroon tayong taglay na pinag-aralan, dapat aminin natin sa sarili natin na hindi pa rin tayo ganap na marunong. Amen? Dapat ganun tayo lagi. Kahit alam mo na, huwag mong ipagpupumilit ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumiko ka, o lumayo ka sa kalikuan.